Batanes, parte ng Taiwan at pag-aari ng China? US aircraft carrier dumating sa West Philippine Sea. China, tila natakot sa Pilipinas at Amerika habang gumagawa ng joint exercise. Nagsagawa ng 2 araw na magkasanib na maritime exercises ang Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea, particular sa karagatan ng Palawan. Kabilang sa mga lumahok ang USS Carl Vinson, isang nuclear-powered aircraft carrier ng US Navy at mga barko ng Philippine Navy tulad ng BRP Antonio Luna at BRP Andres Bonifacio. Nagpadala rin ang Philippine Air Force ng 2 FA-50 light fighter aircraft, mga search and rescue assets, habang ang US Navy ay nag-deploy ng P-8A Poseidon aircraft. Bakit umaaligid ang China sa ating teritoryo habang nagkakaroon ng joint exercise? At totoo nga bang mga Chinese spy ang nahuli sa Palawan? Yan ang ating aalamin. Habang isinasagawa ang mga pagsasanay na mataan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ang 5 barko ng People's Liberation Army, ang PLA Navy ng China na nagmamasid mula sa malayo. Kabilang dito ang isang Type 052B Luyang I-class destroyer, 2 Type 054A Jiangkai II class frigates, isang Type 055 Renhai class cruiser, at isang Type 815 Dongdiao class spy ship. Ayon kay Colonel Francil Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, nanatili ang mga barkong Chino sa ligtas na distansya at hindi direktang nakialam sa mga aktibidad ng pagsasanay. Patuloy na minomonitor ng AFP ang kanilang mga galaw upang matiyak ang kaligtasan ng mga tauhan at kagamitan. Kasabay ng mga pagsasanay na ito, iniulat ng PLA Southern Theater Command ng China na nagsagawa rin sila ng maritime at air combat patrol sa South China Sea. Bagaman walang direktang pakikialam ang mga barkong Chino sa mga aktibidad ng Pilipinas at Estados Unidos, yung kanilang presensya ay nagpapakita ng patuloy na tensyon at pagmamatsyag sa rehiyon. Ang mga ganitong kaganapan ay nagdudulot ng mga hamon sa seguridad at nagpapakita ng kahalagahan ng patuloy na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Hindi lang West Philippine Sea, pati Palawan gustong kunin ng China. Inaangkin ng China ngayon ang Palawan dahil di umano dati raw nila itong pagmamay-ari na pinangalangang Zhenghe Island. Hango daw ito sa isang sikat na Chinese explorer na si Zheng He mula pa noong 1300s hanggang 1400. Espionage sa Pilipinas. Isang nakakabahalang insidente ang naganap sa Palawan nang mahuli ang isang Chinese national at 2 Pilipino dahil sa hinihinalang aktibidad na may kaugnayan sa espionage. Ang mga suspek ay inaresto matapos makita silang kinukunan ng video ang barko ng Philippine Coast Guard na nakadaong sa Puerto Princesa. Natagpuan sa kanilang sasakyan ang mga high-tech na kagamitan para sa surveillance, kabilang ang drone, cameras at iba pang intelligence devices. Ayon sa ulat, ang Chinese national ay nakilala bilang isang engineering graduate mula sa universidad na sinasabing may connection sa People's Liberation Army o PLA ng China. Matagal na siyang naninirahan sa Pilipinas at may natatanggap na lingguhang remittance na umaabot sa 1.4 milyon. Ang mga kasamahan niyang Pilipino ay umamin na inutusan silang gamitin ang mga nasabing kagamitan sa surveillance sa iba't ibang lokasyon, kabilang ang mga estratehikong pasilidad tulad ng military base at planta ng kuryente. Nagpahayag ang Armed Forces of the Philippines, AFP, at National Bureau of Investigation, NBI, na ang naturang insidente ay nagpapakita ng patuloy na banta sa seguridad ng bansa. Ayon sa AFP, ito na ang ikalawang ulat ng ganitong uri ng espionage mula noong nakaraang taon. Binibigyang diin ng insidente ang pangangailangan para sa mas pinaigting na pagbabantay sa mga critical na pasilidad at estratehikong lokasyon sa bansa. Sa gitna ng mga tensyon sa West Philippine Sea, ang ganitong uri ng insidente ay nagdadagdag sa alalahanin tungkol sa impluensya at presensya ng China sa Pilipinas. Ang gobyerno ay hinimok na palakasin ang cybersecurity at intelligence measures upang masigurong ligtas ang mga mahalagang pasilidad ng bansa mula sa panlabas na banta. Batanes, parte ng Taiwan at pag-aari ng China? Naglabas ng isang kontrobersyal na pahayag ang ilang Chinese scholars na nagsasabing ang Batanes, ang pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas, ay isa umanong natural geographical extension ng Taiwan. Dahil inaangkin ng Beijing na bahagi ng China ang Taiwan, iginiit ng mga scholar na dapat ding mapasailalim sa soberanya ng China ang Batanes.
Ang naturang pahayag ay iniulat ng Maritime Monitoring Group na SEALIGHT sa ginanap na West Philippine Sea Summit sa Pilipinas. Ayon sa grupo, ang ideya ay tinalakay sa isang symposium na isinagawa sa Guangzhou, China, kung saan dumalo ang ilang eksperto mula sa iba't ibang Chinese academic institutions. Batay sa ulat, sinabi ng mga Chinese scholars na magkapareho ang pinagmulan ng mga katutubong naninirahan sa Batanes at Taiwan. Dahil dito, iginiit nila na ang Batanes ay isang natural na extension ng Taiwan at wala umanong legal na batayan ang maritime delimitation sa pagitan ng Pilipinas at Japan na sumasaklaw sa bahaging malapit sa Taiwan Strait. Bagamat hindi ito opisyal na posisyon ng gobyerno ng China, mabilis itong naging usapin dahil sa posibleng implikasyon nito sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Agad namang tumugon ang pamahalaan. Mariing tinuligsa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang naturang pahayag at tinawag itong kalokohan at walang anumang legal na batayan. Ayon kay Teodoro, hindi dapat balewalain ang ganitong uri ng mga pahayag dahil maaari itong magsilbing indikasyon ng mas malawak na layunin ng China sa rehiyon. Dagdag pa niya, kapag hinayaang paulit-ulit na ikalat ang mga ganitong naratibo ng walang pagtutol, maaari itong magamit upang baguhin ang pananaw ng publiko at baluktutin ang kasaysayan. Sinabi rin ng kalihim na hindi malayong bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng China upang palawakin ang impluwensya nito sa Western Pacific. Kasabay nito, nanawagan din ang ilang maritime at defense experts na seryosohin ang naturang pahayag. Ayon sa kanila, bihirang magkaroon ng symposium sa China tungkol sa mga sensitibong usaping may kaugnayan sa soberanya ng walang pahintulot o kaalaman ng mga kinauukulang autoridad. Bagamat hindi ito nangangahulugang opisyal na pulisya ng Beijing, mahalaga pa ring bantayan ang mga ganitong diskusyon dahil maaari itong maging bahagi ng tinatawag na narrative building o unti-unting paghubog ng opinyon upang suportahan ang posibleng mga hakbang sa hinaharap. Nagkataon ding lumabas ang naturang pahayag ilang araw bago ang ika-10 anibersaryo ng makasaysayang 2016 na Arbitral Award na pabor sa Pilipinas. Noong Hulyo 12, 2016, nagpasya ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa South China Sea. Kinilala rin ng tribunal ang ilang karapatan ng Pilipinas sa loob ng kanyang exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling at patuloy nitong tinututulan ang naturang desisyon. Sa kabilang banda, mahigit 30 bansa na ang nagpahayag ng suporta sa Arbitral Award at paulit-ulit na nananawagang igalang ang international law at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinalakas din ng Pilipinas ang ugnayang pangseguridad sa iba't ibang kaalyadong bansa. Lumagda ang Pilipinas ng mga bagong defense at military cooperation agreements upang higit na mapalakas ang kakayahan nitong protektahan ang teritoryo at mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Mahalagang tandaan na ang Batanes ay may napakalaking strategic value. Matatagpuan ito sa pagitan ng Luzon at Taiwan at nagsisilbing mahalagang bahagi ng tinatawag na First Island Chain, isang lugar na may malaking kahalagahan sa seguridad ng rehiyon. Dahil dito, matagal nang nakatuon ang pansin ng iba't ibang bansa sa Batanes, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa Taiwan Strait. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang Chinese government na inaangkin nito ang Batanes bilang bahagi ng teritoryo ng China. Gayunman, ipinakita ng naging pahayag ng ilang Chinese scholars na patuloy ang paglitaw ng iba't ibang naratibo kaugnay ng mga teritoryong malapit sa Taiwan at West Philippine Sea. Samantala, nananatiling malinaw ang posisyon ng Pilipinas. Ang Batanes ay isang ganap na lalawigan ng Republika ng Pilipinas, kinikilala sa ilalim ng konstitusyon ng mga umiiral na batas ng bansa at ng pandaigdigang batas.
Ipinagpatuloy rin ng pamahalaan ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado at ang pagtatanggol sa mga karapatan ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomasya, international law at pagpapalakas ng pambansang depensa. Habang nagpapatuloy ang mga usaping may kaugnayan sa West Philippine Sea at Taiwan Strait, inaasahang mananatiling mahalagang bahagi ng pambansang seguridad ang Batanes at patuloy na babantayan ng pamahalaan ang anumang pahayag o hakbang na maaaring makaapekto sa soberanya ng bansa.